Magandang araw po sa inyong lahat. Sa pagtatalakay natin ngayon, titingnan natin ang buong Microsoft AI ecosystem. Ang goal natin, bigyan kayo ng isang malinaw na mapa para maintindihan kung aling AI technology ang pinakaangkop para sa inyong business, mula sa mga ready-made solutions hanggang sa mga kailangang i-develop from scratch. So kung handa na kayo, simulan na natin. Okay, heto ang magiging takbo ng usapan natin. Magsisimula tayo sa big picture. Ano ba tong AI ecosystem ng Microsoft? Tapos, sisilipin natin yung mismong pundasyon, yung mga Azure AI services. Mula doon, titingnan natin kung ano ang mga gamit ng developers at syempre kung paano ito direktang nakakatulong sa atin bilang end users gamit ang Copilot. And sa huli, magkakaroon tayo ng mabilis na recap. So itong diagram na ito yung pinaka-blueprint natin for today. Isipin nyo na lang na para siyang pyramid. Sa pinakailalim, nandun yung Azure AI Services and Tools. Ito yung, kumbaga, yung raw power, yung infrastructure. Akyat tayo sa gitna. Andyan ang pre-built AI agents. Mga solution na halos luto na gumagamit ng power galing sa baba. At syempre, sa pinakatuktok, andyan si Copilot, yung produkto na direkta nating ginagamit. So yung buong AI power, umaakyat yan. From the Azure Foundation hanggang sa mga app na gamit natin araw-araw. Alright, so balikan natin yung blueprint natin. Magsimula tayo sa pinakailalim na layer, ang Azure AI Services. Ito yung engine room ng buong Microsoft AI. Dito nang gagaling lahat, yung processing power, yung mga data models, at yung core intelligence na nagpapagana sa lahat ng nasa ibabaw nito. Itong engine na to, may 4 na pangunahing haligi. At bawat isa sa kanila may kanya-kanyang purpose. Mayroon para sa ready-to-use AI. Yun yung cognitive services. Meron para sa pag-build ng sarili ninyong models, yun ang Azure ML. Meron din para sa advanced language capabilities, andyan ang OpenAI service. At syempre, para sa management ng lahat ng yan, andyan ang Foundry. Isa-isahin natin para mas malinaw kung alin ang para sa inyo. Okay, unahin natin ang cognitive services. Ito yung masasabi nating AI in a box. Ang ganda nito kasi hindi mo kailangan ng isang buong data science team para lang magamit to. For example, kung kailangan mo ng app na nakakaintindi ng sinasabi sa isang meeting o kaya nag-a-analyze ng customer feedback, mayroon ng pre-built API para dyan. So, why does this matter? Well, sobrang napapabilis nito ang pag-release ng produkto nyo. Kung dati inabot ng buwan para mag-develop ng isang AI feature, ngayon, baka sa loob lang ng ilang oras, meron na. Ngayon, paano kung yung mga pre-built tools sa cognitive services ay sabihin nating hindi sapat para sa specific na problema ninyo? Halimbawa, gusto nyong i-predict kung sinong customer ang posibleng umalis gamit ang sarili ninyong historical data. Diyan na ngayon papasok ang Azure Machine Learning. Kung yung una ay isang toolbox, ito yung buong workshop. Pero watch out for this, kailangan dito ng expertise. Kailangan ng data science knowledge. Pero yung kapalit, isang AI model na saktong-sakto at nakatune para sa business nyo. Sunod, ang Azure OpenAI Service. Ito yung nagbibigay sa atin ng access sa mga pinaka-advanced na large language models or LLMs tulad ng GPT-4. Tandaan natin na, yung cognitive services may language capabilities din, pero para yun sa mga specific na task like translation. Ang OpenAI service naman, iba to. Para ito sa mga generative tasks. Ano yun? Yung paglikha ng bagong content, pagsusulat ng marketing copy, pag-summarize ng mga dokumento, o kahit pagbuo ng code. So ito talaga yung creative powerhouse ng Azure AI. Okay, so nakadeploy na yung AI model nyo, tapos natapos na ba ang trabaho? Hindi pa. Kailangan niyang i-monitor, i-update at, syempre, i-secure. Yan ang role ng Azure Foundry na ngayon ay mas kilala na as AI Studio. Isipin niyo to bilang mission control para sa lahat ng AI operations ninyo. Tinitiyak nito yung performance, yung scalability at yung security ng inyong AI apps kapag live na sila. At bakit ito importante? Kasi without this, yung powerful AI model mo ay code lang. Ito yung nagiging dahilan para maging isang reliable, enterprise-grade service yung AI nyo. Ngayong naintindihan na natin yung engine room, yung mga Azure services, tignan naman natin yung mga kasangkapan, yung mga tools na ginagamit ng mga developers para ma-access at makontrol yung engine na yun. Ito yung nagsisilbing tulay sa pagitan ng AI platform at ng inyong custom application. Ang maganda dito,
nagbibigay ang Microsoft ng tools para sa iba't ibang klase ng developer. Kung mas visual ka magtrabaho, andyan ang Azure Machine Learning Studio. Meron itong low-code, drag-and-drop interface na perfect for rapid prototyping. Para naman sa mga developer na nagsusulat ng code, let's say in C# or Python, andyan ang mga SDKs at APIs. At para sa mga DevOps engineers na nag-automate ng mga AI workflows, ang CLI at REST APIs ang paborito nilang gamitin. So may tamang tool para sa bawat miyembro ng team. Etong simpleng flow na to, ito yung pinaka-summary ng AI integration. Sa kaliwa, andyan yung developer nyo. Sa gitna, yan yung Azure AI Cloud na ina-access niya gamit yung mga tools na binanggit natin. At sa kanan, yun na yung resulta. Isang normal na app na ngayon meron ng AI brain. Bakit ito mahalaga? Kasi hindi mo na kailangan bumili ng isang hiwalay na AI software. Instead, ine-enhance mo lang yung mga tools na gamit na ng team mo. Mas madali ang adoption. Tama na muna yung usapang back-end at developments. Lipat naman tayo sa front-end kung saan natin bilang mga business users direktang nararanasan ang AI. Pag-usapan natin ang produkto ng lahat ng teknolohiyang ito, ang Microsoft Copilot, ang ating personal business assistant. Kitang-kita dito sa slide yung practical impact ng Copilot, diba? Sa kaliwa, yan yung mga typical na ginagawa natin. Nagbabasa ng mahahabang email, gumagawa ng presentation from scratch, naghahanap ng insight sa data. Sa kanan, yan yung aabutan natin with Copilot. Yung dating trabahong inaabot ng oras tulad ng paggawa ng presentation draft, ngayon ilang minuto na lang. Ang pinaka-key takeaway dito, hindi ito tungkol sa pagpapalit sa tao, kundi sa pag-amplify ng kakayahan natin. At ito ang napaka-importanting tandaan. Ang Copilot ay hindi isang separate na app na kailangan mo pang buksan. Naka-embed yan, kumbaga, isang AI layer sa loob ng mga tools na gamit natin, tulad ng Outlook, Word at Excel. At yung layunin niya, napakasimple lang. I-automate yung mga paulit-ulit na gawain, pabilisin ang paggawa ng content, at ilabas yung mga insights na nakatago sa data nyo para lumakas ang business productivity. Okay, so napag-usapan natin yung pundasyon, yung mga tools, at yung experience ng end user. Ngayon, buuin na natin ang lahat sa isang final recap para makita natin kung paano nagko-connect ang bawat piraso nitong Microsoft AI ecosystem. Okay, tingnan natin itong summary table na to. Pwede nating hatiin to sa dalawang grupo. Yung nasa taas, Cognitive Services, Azure ML at OpenAI Service, mga platform yan para sa mga developer na gumagawa ng AI. Sa kabilang banda, yung nasa ibaba, ang Copilot Solutions, isa yung produkto para sa mga end user. So ganito kasimple, kung kailangan nyo ng mabilisang AI feature, tingin kayo sa Cognitive Services. Kung custom solution ang kailangan, punta sa Azure ML. Kung content generation ang habol nyo, Azure OpenAI yan. At kung ang goal nyo ay employee productivity, ang sagot ay Copilot. Malinaw, di ba? At dyan po nagtatapos ang ating pagsusuri. Bilang panghuling tanong, gusto kong iwan sa inyo to. Base sa mga napag-usapan natin, alin sa mga AI component na ito ang sa tingin ninyo ay pinakaswak sa pangangailangan ng negosyo nyo ngayon? Yung sagot nyo dyan, yan na po ang simula ng inyong AI transformation journey. Yan po ang overview ng Microsoft AI technologies para sa business. Ang susunod na hakbang ay nasa inyo na. Para sa mas malalim pang mga pagtalakay sa mga ganitong enterprise technologies, follow DX Labs for more.